Kulang na kulang umano ang paglaban ng mga fintech company sa mga scam. Ayon sa ilang nabiktima, pahirapan din pati ang pagkuha ng refund. Narito ang special agenda report ni Agatha Gregorio. Naging matunog na naman ang e-wallet scams noong Nobyembre at Desyembre nang sandamakmak na Pilipino ang nanakawan daw ng pera sa GCash nila. Pero kahit bagong taon na, marami ang hindi pa rin nakukuha ang perang nawala, gaya na lang ni Albert. And then tumawag ako, parang ang ending nung huling check ko, sabi nila sa akin, hindi daw ibabalik yung pera ko kasi it's my fault naman daw. So ako, para hindi ko na-stressan yung sarili ko, pinabayaan ko na. Ang ilang biktima naman ng scam sa online banking app na GoTime, nasabihan na imposible na ang refund. Pero anila ipaglalaban nilang maibalik ang kanilang pera at hinihintay pa rin ang update ng Bangko Sentral ukol sa kanilang reklamo. Hinaing ng maraming scam victim gaya nila ang umano'y pagkukulang ng mga e-wallet company pagdating sa mga pagnanakaw. Naibalik naman ang pera ng biktimang si Tina pero hindi naging madali ang proseso. Aniya, nagsampa siya ng reklamo sa GCash app at pumunta pa nga sa complaint center kung saan ani ay nakakadismaya ang customer service. Na-scam na nga kayo dahil doon sa kapabayaan ng app nila, tapos ganito pa po. Ganyan po, di ba pipila kayo sa loob? Wala pong upuan ha, buti pa po sa grocery. Mga complainant din po kayo sa GCash scam, napakadami po na. At kung wala raw siyang nakilala na opisyal ng Globe, ani ay posibleng hindi na mababalik ang pera niya. Kakaiba rin ang karanasan ni Tina na na-scam matapos niyang mag-post tungkol sa nangyari. Once you complain on your Facebook na ay been scam of GCash, maraming bigla magsa-spam and send ng message request sa'yo sa Facebook Messenger mo na we can help you, can you just send us here? Mas magsisend pa sila ng mga pictures nila with their GCash employee ID. Ang dami. They're just vultures waiting for people who were victimized by the GCash scam to victimize them again. Kwento ni Tina, pagkatapos niyang isumite ang complaint sa app, may nag-message sa kanya na humihingi ng personal details at kahit nga ang GCash pin niya para raw maayos ang issue sa kanyang account. Hindi man siya nag-reply, tumawag daw ito at pinangakong ibabalik ang pera niya, kaya binigay niya ang mga detalyeng hinihingi. Do we really trust? Sino na talagang tatawag sa amin na totoong taga-GCash? Nitong nakaraang taon, naghain na si Senator Risa Ontiveros ng resolusyon upang imbestigahan ang mga scam kaugnay ng fintech services. Pero hanggang ngayon, nakabinbin pa rin yan sa Committee on Banks. Sinubukan din ng BNC kuna ng pahayag ang BSP, GoTime at GCash pero wala pa itong tugon. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, Billionaire News Channel.